na pambayan, walang personalan. Kasama natin Presidente ng National Center for Commuter Safety and Protection, si Miss Maricor Acol. Yan. Ma'am Maricor, Igan at Connie, Good magandang morning umaga. po, ma'am. Good morning, Igan and Connie. Oo. Reaction lang po, And piso. magandang umaga Ay. sa lahat ng mga nakikinig sa inyo. At welcome po sa programa namin. Ito na, traditional 1 pesos sa unang 4 na kilometro. So magiging 14 pesos na ang minimum na pamasahe. 2 piso doon naman sa modern jeepney. So sa panig po ng mga commuter, ano pong reaction nyo dito, Ma'am Maricor? Hindi natin maiiwasan talaga dahil sa krisis ngayon, natin talagang pagbibigyan ang mga transport facilities na mag-charge ng additional para sa ano. Para sa mga commuters, ang pwede ko lang sabihin is sana naman yung rates ng increase ng hinihingi ng mga ating mga transport companies ay batay sa mga pinag-aaralan ng UP Center for Transport Studies, no? Yung ibig sabihin, yun ay napag-aaralan nila Nandun na, oo. yung rate increase na pwede para hindi naman masyadong tumaas lahat ng bilihin din, Okay. no? So, wala tayong magagawa dahil sa panahon ngayon is we have to bite the bullet, kumbaga. Tatanggapin natin yon at magta-tighten tayo ng belt. So, sa lahat ng mga commuters, alam ko, nag-aano sila dahil nga malaking kalta sa kanilang pinaghahanap buhay ito, no? Oo. Kaya lang, wala tayong magagawa. Yun ang call of the times ngayon. So, kung sasabihin nyo yung sa amin sa National Center, payag kami sa increase, pero dapat ito ay based on studies. Hindi yung kung ano lang yung gusto nila na i-increase. Hindi, dapat pinag-aaralan muna para hindi masyadong Hindi ba dumaan sa pag-aaral to? 1 peso, 2 peso? Hindi ba dumaan sa... I think dumaan yan doon sa UP studies. Para no? kasing binabalanse din naman nila, Ma'am Maricor, di ba? Yes. Siyempre, they have to take into consideration yung price din and yung anticipated price din na magiging increase. Oo. Kasi, kunyari, mag-normalize ang sitwasyon sa gitnang silangan, hindi naman ibabalik to sa dating presyo, di ba? Pwede daw ibalik. Hindi siya provisional eh. Siguro Ano daw naiintindihan naman ng mga mamamayan Permanent na ba na yan? kailangan ibalik naman. Kasi iba yung provisional increase sa inaprobang increase. Oo. Ang nag-report sa atin si Joseph Morong. Sabi niya, ma'am, ito ano na lang, base po sa inyong narinig din. Permanent as for now. Para magulo nga eh. Kasi ang petition is 5 pesos eh. Oo eh. Pero para ngayon, ito daw dagdag pasahe o taas sa pasahe, permanent na siya for now sa mga commuter. Ito yung realidad natin. Pero kung maayos daw ang gulo dyan sa gitnang silangan, may kapangyarihan pa rin, syempre, ang LTFRB na ibalik sa dati. Sa palagay ko po, aayon kami sa ganung paraan. Okay. Talagang you have to adjust. Dapat flexible tayo sa pricing. Pero kamusta ho? Ano bang mga... Sino ba? wala namang magagawa. Sinong bumalik sa naibigay na eh? Kaya nga, ano ho ba ang ating... Diba? Wala diba? na yan. Parang desisyon na ng gobyerno yun. magkakaroon ba tayo ng ganung pang... Yun nga, partner, ang tanong ko, magkakaroon pa ba tayo ng ganung pag-asa na maibabalik pa? At kung maibalik man, ano bang... Parang hindi na natin inaasahan pag ganun. Oo nga, pero dun sa pag-aaral ba, Ma'am Maricor, talagang ito, kasi nakukulangan pa yung mga chuper eh, di ba? Sabi nga 5 pesos ang layo nito. Sa pag-aaral ba, itong 1 peso, 2 peso, lumitaw ba na sapat na yan sa part ng chuper at sa part ng commuter? Hindi pa yata lumalabas ang study ng UP. Okay. Yung transport studies, hindi pa yata lumalabas. Hintayin na lang natin. No? Okay. Kasi sabi nga, parang too late the hero, sabi nung ibang mga chuper. In the sense that, nag-file na kami niyan 3 years ago pa o 2 years ago pa kami nag-file, 2024. Ito'y dahil sa inflation, 'di ba? Na totoo naman, talagang nagkaroon naman ng pagtaas sa mga bilihin natin noon pa. So kung ibibigay niyo to sa amin ngayon, parang dumoble na yung pangangailangan dahil meron pang taas presyo sa fuel, 'di ba? Dahil dito sa gitnang silangan. So baliwala din daw ito. Sang-ayon ho kayo doon? Well, looking at it from the point of view ng mga jeepney drivers at saka jeepney operators, tama sila. Talagang ito ay kanilang hiniling noon pa, no? Ngayon, kanya lang
looking at it from the point of view of the commuters, Opo. na yung kanilang mga pamilya ay commuters din naman, Mm. di ba? So ang effect nito is dapat what is good for the majority. Hindi lang doon sa mga nag-ooperate ng mga transport vehicles, Mm-mm. kundi para sa mga mananakay din, di ba? Kaya ang para sa ngayon, tama nga siguro kulang pa nga yan, no? Pero hindi namin pwedeng sabihin na taasan pa. Kasi nga lahat tayo naghihirap ngayon. Siguro dapat to protect din yung commuters, yung deregulation law, Ma'am Maricor. Kasi like dito sa mga barko, nauna pa sila nagtaas kasi sabi deregulated daw sila ayon sa marina. Dapat intindihin din yung pasahero, di ba? Yes, So yes. dapat may power pa rin ang government to intervene, lalo na't may crisis tayo. Hindi pwedeng, may crisis magtataas kami. Hindi pwedeng ganun eh. Tama, Igan. Kailangan nga lang ang mga mananakay ay maging what do you call this, understanding of the situation. Ngayon talagang aakyat lang lahat yan kasi apektado lahat eh. Apo. Di ba? Mm-mm. Pero pag ito yung nag-normalize, balik na tayo sa sana bumaba din ang presyo. Opo. Pero kayo ba, nakakatanggap po kayo ng mga reklamo, no, sa ating pong mga sumasakay na bago pa man din nga, di ba, nagkaroon nga ng pagtaas nito, talaga hong naniningil na yung ibang mga jeepney drivers or ibang mga taxi operators ng mas mataas na. Para bang pakiusapan ng personal minsan ang nangyayari daw between the driver at saka yung pasahero. Depende, may mga ibang pasahero nakakaintindi dahil they can relate kasi sila rin naghihirapan. Nagkukusa na lang yung iba. Yes. Kanya lang. Kasi depende naman sa pagsabi din ng tsuper eh. Pag sinabi niyang, sorry ho, kailangan ko talaga ito kasi hindi ko mamimit ang boundary ko. Yung mga ibang pasahero nagbibigay pa ng sobra. Opo. Diba? Yung binibigyan ng, ito pa ang tip, yung gaganon, di ba? Kanya lang, yun na nga, mahirap i-balance talaga eh. Pag from the part of the commuters, talagang aangal sila pag umakyat ang presyo kasi malaking bawas sa kanilang budget yun eh. Ayun Diba? na nga po. Oo. Okay. Alright. Ma'am Maricor, ingat. Thank you Salamat po sa oras. Salamat. Maraming salamat. Presidente ng National Center for Commuter Safety and Protection, Ms. Maricol Acol. Ayan. Yung safety Ang and hirap. protection, hindi lang doon sa ligtas kang... Hilingan, walang pinopro